Amazing grace. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, kayo muli naririto naman sa aking programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang pagsunod sa kalooban. Ano yon? Ang pagsunod sa kalooban. Kaninong kalooban? Di sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ito po ay may kaugnayan sa atin pong pagbasa para sa October 1, 2023 sa taon pong ito. Pero bago natin bigyan ng reflection, insight, ang atin pong pagninilayan, bibigyan po muna natin ng pagkakataon ang atin pong mga wala pong sawang nagko-comment, sumusuporta sa atin pong YouTube channel. Siyempre, pasasalamatan natin sila. Maraming salamat po kay Sister Jing Ramos, salamat sa iyo. Kay Brother Ronald Pagalyaman, salamat po. Kay Sister Julie Taylor, salamat po ng marami. Kay Sister Marchita Lastra, salamat po sa iyong pagbalik. Kay Brother Jennifer Generoso, salamat sa iyo. Kay Brother Abelardo Castro, maraming salamat din. The Nature's Lover in Korea, salamat po sa iyong pagbalik. Kay Mil Horca, salamat po. Kay Sister Grace Gonzales, salamat sa iyo. Kay Brother Eduardino Bong Marasigan, maraming salamat sa iyo kapatid. Kay Brother Norberto Macaraig, kay Sis Maria Lani Calderon, kay Sis Cecilia Gorango, salamat po sa iyo. Kay Sis Daisy Villanueva, marami pong salamat. Kay Brother Artemio Aquino Antonio, marami pong salamat sa iyo. Kay Sis Telia Cabello, maraming salamat. Kay Felicidad Dibilla, marami pong salamat. Kay Sis Rosalyn Manzano, maraming salamat. Kay Lydia Caballero, marami pong salamat. Kay Evangeline Quinto, marami din pong salamat sa iyong pagbalik. Kay Jaime Beldinisa, maraming salamat po sa iyo. Kay Ricardo Bernardo Duzon, marami pong salamat. Kay Wing Sarica, first time po niya, maraming salamat po sa iyo. Kay Sis Minda Aguilar, maraming salamat. Kay Kobe Kasi Amigo, marami pong salamat sa iyo. Kay Siren Ibon, salamat po sa iyong pag-support. Kay Marlo Botardo, maraming salamat. Kay Brother Reynaldo Paharda, marami pong salamat sa iyo. Kay Lionel Marquez, marami pong salamat. Kay John Lloyd Mabansag, maraming salamat sa iyo kapatid. Kay Sis Eva Castor, marami pong salamat. Kay Gershon Traso, marami pong salamat. At kay Brother Nelson Domingo, maraming salamat po. At kung ibig din po ninyo na mapasama kayo sa mga shoutout ng video ito sa Gospel Reflection, wag lang po kayo mag-atubiling mag-comment, wag lang pong like para po kikita ko ang inyong mga pangalan, kasi kung like lang sa YouTube, di po siya ma-identify. Maraming salamat din nandyan sa live ngayon kay Mel, Sister Mer, Sister Eliza, kay Sister Marie, salamat po sa inyo. Kayo po ay nanonood ng live and recording ng Gospel Reflection para sa October 1 ng taon pong ito. So maraming salamat at pasalamatan po natin muli Sister Jing Ramos, Ronald Pagalyaman, Julie Taylor, Marchita Lastra, Jennifer Generoso, Abelardo Castro, The Nature's Lover in Korea, Mil Horca, Grace Gonzales, Eduardino Marasigan, Norberto Macaraig, Marialani Calderon, Cecilia Gorango, Daisy Villanueva, Artemio Aquino Antonio, Telia Cabello, Felicidad Dibilla, Rosalyn Manzano, Lydia Caballero, Evangeline Quinto, Jaime Beldinisa, Ricardo Bernardo Duzon, Wing Sarica, Minda Aguilar, Kobe Kasi Amigo, Siren Ibon, Marlo Botardo, Reynaldo Paharda, Lionel Marquez, John Lloyd Mabansag, Eva Castor, Gershon Traso, at kay Brother Nelson
Domingo. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa akin pong channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong may kapal. At tayo na nga po ay magpatuloy sa atin pong pag-uusapan ngayon. Ano ang ating pag-uusapan na dapat nating tandaan? Ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Hahanguin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 21, mga talatang 28 hanggang 32. At ito ay tungkol sa talinghaga, tungkol sa dalawang anak. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi at tumugon ito, "Upo," ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. "Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo't nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan. At hindi rin kayo naniwala sa kanya." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Tayo nga po ay magpapatuloy. Ano po ang ating tatandaan? Pagsunod sa kalooban ng Ama. Ayan. Ano po ang ating tatandaan? Pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang atin pong pagbasa ngayon ay isa na namang talinghaga at sabi natin madalas, ang talinghaga ay maikling salaysay, maikling kwento na naglalarawan ng makalangit o maka-espiritual na katotohanan na nagtuturo sa espiritual at sa moral. Pwedeng kathang-isip ang kwento na salaysay, pwede ring totoong nangyari, ngunit nilalapatan ng mga katuruan o katotohanan na makalangit na katotohanan. Sa atin pong pagbasa, ang tinutukoy po ditong tao na nag-utos sa 2 anak na ang ama ay kumakatawan po sa Diyos. Ang 2 anak naman ay tumutukoy sa 2 uri ng tao, 2 uri ng paglilingkod, 2 uri ng naglilingkod, 2 karakter ng tao o 2 pag-uugali ng tao. At yung ubasa naman na tinutukoy sa atin pong pagbasa ay ang gawain ng Diyos o ang kaharian ng Diyos. Yung sistema ng Diyos o pamayanan ng Diyos na kung saan inutusan niya yung kanyang mga anak na magtungo doon. Yung isa sumang-ayon, ngunit hindi naman sumunod. Yung isa naman ay tumanggi, ngunit ito yung sumunod sapagkat nagbago ang kanyang isipan. Simulan na nga po natin ang ating pagninilay. Ano po ang ating tatandaan ngayon? Pagsunod sa kalooban ng Ama. Sabi po ng verse 28, ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki, lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi at tumugon ito, "Opo," ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Dito po sa ating pagbasa, ang pinatutungkulan ng panganay ay ang mga makasalanan. Yung mga prostitute, yung mga mangangalunya at saka yung maniningil ng buwis na itinuturing ng mga Hudyo na outcast sila, excommunicado sila Hindi sila pinapapasok sa mga sinagoga, sa mga place of worship, hindi sila binibigyan ng gampanin o tungkulin. Sarado sa kanila ang pintuan patungkol sa paghahari ng Diyos, patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Wala silang puwang sa kanilang pamayanan, sa kanilang community. Kaya nga mga outcast sila. Sila yung itinuturing na panganay dito. Na inutusan na pumunta sa ubasan, ngunit tumanggi. Ngunit kalaunan, nagbago yung kanyang isip at nagpasya siyang sumunod sa kanyang ama.
Yun namang ikalawa ay sumang-ayon ng mabilis na opo, ngunit kalaunan, pagkasagot ng opo, hindi naman sumunod. Di ba? Parang mga anak lang din natin yan eh. Uutusan mo, opo! Magwalis ka nga, opo! Gawin mo nga ito, opo! Naglalaro parang laruan niya. Di ba? Nagse-cellphone, nagga-gadget. Kaya minsan, aalukin mo, ano ang gusto mong pamalo? Sinturon, tsinelas, hanger. Di ba? Minsan, mas mabilis daw na makapagpasunod kapag may hawak na pamalo pang hampas ang nanay at tatay, di ba? Minsan, ganun So, sumagot agad ng opo, pero hindi naman sumunod. So, dalawang uri ng tagasunod. Ito yung una nating gustong puntusan. Meron pong dalawang uri ng tagasunod. Dito sa atin pong pagbasa, yung dalawang anak na dalawang uri ng tao, dalawang uri din na mga naglilingkod. Yung una, mga naglilingkod na akala mo'y hindi naglilingkod sapagkat gumagawa ng mga pagkakamali, na mga pagkakasala, maraming mga kamali ang ginagawa, na nasa loob ng mga fellowship, ng mga simbahan, ng mga gawain, na napakarami tayong maipipinta sa kanila, na para bagang hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos, pero sa kaibuturan ng kanilang puso, ay gusto talaga nilang makasunod. Ito yung naglalarawan sa panganay sa ating pagbasa. Meron namang sinasabi talaga sa Biblia, di ba? Mapapalad ang mga nagmimithing makasunod sa kalooban ng Ama sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Tinatanggap natin ang katotohanan na ang tao, tayo po ay marupok. May mga panahon na nagdidesisyon tayong magbago, nagpaplano tayong magbago, kaya lang, minsan yung ating pagpaplano, nalilimitahan lang. May panahon lang. Parang New Year. Magbabago na ako sa bagong taon. Sa loob ng buong January, nagbago siya, nagpakita ng pagbabago. Kaya lang pagtungtong ng February, balik na naman siya sa kanyang dating gawa. Diba? So, hindi talaga totally nakakapagbago. Maaring yung bunso naman dito, yung ikalawang anak, na sumasang-ayong opo, susunod naman siya. Kaya lang, akala natin sa mga panahong ito, kung titingnan natin, napakabait, napakamatuwid. Palagi nagsisimba, palagi nasa fellowship, walang absent, lagi nasa prayer meeting. Ang galing magbihis, ang galing magsuot, ang galing ng kanyang tsura, diba? Kapita-pitagan. Pero ang katotohanan, hindi naman pala sumusunod sa kalooban ng Ama. Hindi pala sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? May mga natatagong lihim na pagsuway at paglabag sa ating Panginoon. So, dalawang uri ng tagasunod, yung ating unang pinupuntusan. Dalawang uri ng anak, dalawang uri ng karakter, dalawang uri na naglilingkod, na minsan akala natin hindi nagsasagawa, pero talagang siya pala yung nagsasagawa. Minsan akala natin ito yung nagsasabuhay, napakabait, napakababuting tao, yung pala ay tambak-tambak na mga kamali at kalikuan sa buhay, di ba? Hello po, Sister Lani, maraming salamat. Pinagpadala po sa akin na star sa live recording, di ba? Kaya minsan di natin pwedeng husgahan ang isang tao eh. Hindi natin mahahatulan ang panglabas na kaanyuan ng isang tao. Ang Diyos lamang ang pwedeng humusga sa kalooban ng tao. Kaya nga sa ating panahon, pwede din itong maging lesson sa atin eh. Pwedeng yung hindi ngayon, pwedeng magbago ng pasya, susunod na ako, Lord. Meron na naman nagsabi ngayong, oo Lord, yes Lord, pero kalaunan, hindi naman pala nagsagawa at sa buhay ng iniuutos ng Panginoon. So, dalawang uri ng tagasunod. Kaya ang tanong ay, nasaan po tayong panig? Nandun ba tayo dun sa sumagot ng hindi? Na kalaunan ay nagbago ang pasya? O doon tayo sa sumagot ng opo, pero hindi naman sumunod sa utos ng kanyang Ama? Yung unang puntos, dalawang uri ng tagasunod. Pangalawang punto, sabi rito sa verse 31, pagkatapos na tanungin ng Panginoon, ilahad sa kanila yung talinghaga, sabi ng Panginoon, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang Ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po yung ubasan na tinutukoy sa atin pong talinghaga. Yung tumanggi, yung nagsabing ayaw, na kumakatawan sa mga makasalanan at saka sa mga bayarang babae, sila pa yung unang nakapasok sa kaharian. Bakit? Kasi kalaunan sinunod yung kalooban ng kanyang Ama.
tayo man sinunod yung kalooban ng ating Diyos, kaya tayo makakapasok. Sabi ng ating Panginoon, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi sumunod eh. Yung pagsunod ang siyang magiging susi, daan, para makapasok sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, itong mga makasalanan at itong mga bayarang babae, yung mga maniningil ng buwis na tinutukoy sa ating pagbasa. Sinunod yung kalooban ng Diyos. Oo, hindi ngayon ginawa, hindi ngayon sinunod, pero kalaunan, nagpa siyang sundin. So, ang makakapasok lang pala talaga sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, ay yung mga taong nagmimithing makasunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Napakarami po talagang kalooban ng Diyos. Kung iisa-isahin po natin mula Genesis hanggang aklat ng Revelation, napakarami. Kung ididetalye po natin yan. Ngayon, wag na po tayong aalis sa ating pagbasa. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Una, sundin ang utos niya. May nag-uutos na ama na kumakatawan sa Diyos, na ang sabi niya, pumunta ka sa aking ubasan. Magtrabaho ka sa aking ubasan. Ano ang ginawa nung nakatatanda? Umayaw. Pero sumunod. Ano ang ginawa ng ikalawa? Sumang-ayon, pero hindi sumunod. Sino ang nakapasok sa kalooban ng Diyos, sa kaharian ng Diyos? Ito yung sumunod. So ano ang kalooban ng Diyos? Una, sundin ang utos niya. Sundin kung ano yung kanyang instruction. Sundin yung kanyang mga batas. Sundin yung kanyang mga panuntunan. Sundin yung kanyang mga aral. Sundin yung mga ipinapagawa sa atin. Yun pala ang isang hakbang na dapat nating gawin para tayo makapasok saan? Sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, bibihira po akong gumagamit ng mga supporting verses sa atin pong mga gospel reflection, pero ngayon gagamit po ako. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano ang atin pong dapat gawin? Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Imagine muna natin, bakit ba siya inutusan sa ubasan? Para gumawa, para magtrabaho. Madali ba ang gawain at trabaho sa ubasan? Mahirap. Yung nakakaraang gospel, kaya nga nagreklamo yung mga unang tinawag nang swelduhan sila ng isang pirasong pilak, katumbas ng mga huling nagtrabaho Nagbilad kami sa init ng araw, nagpagal kami at nagpagod. Di ba mahirap? Mahirap yung gawain dun Mahirap yung gagawin dun. Kaya nga yung ikalawa ng utusan sumang-ayon, opo, naisip niya yung hirap. Pero yung tumanggi, na kahit na alam niyang mahirap, sinunod niya, sumunod siya. At yung hirap na yon, kakayanin niya. Ito mga hirap na ating pinagdaraanan, makakaya din natin. Bakit? Ito yung kalooban ng Diyos Sundin kung ano yung kanyang ipinapagawa. Ano ang sabi ng Thessalonian? Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa ginhawa, hindi lang sa dami ng pagkain, hindi lang sa magaan na trabaho at gawain, tayo magpasalamat. Magpasalamat din tayo kahit nabibilad tayo sa araw, nahihirapan tayo, napapagod tayo, napapagal tayo, halos sumusuko na tayo. Kailangan ipagpasalamat pa rin pala. Bakit? Sabi dito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magpapasalamat tayo sapagkat sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, nararanasan natin yung mga hirap na ito sa ating paglilingkod sa ubasan o sa gawain sa kaharian ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos na tayo magpasalamat palagi. Walang makain, thank you Lord. Walang pamasahe, thank you Lord. Walang mabaon, thank you Lord. May problema, thank you Lord. May pagsubok, thank you Lord. Bakit? Magpasalamat. Sabi ni Pablo magpasalamat kayong lagi, inuulit ko, magpasalamat kayo. Magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayo. So yan ang unang kalooban ng Diyos. Hindi po tayo lumalayo sa ating gospel.
Ano ang kalooban ng Diyos? Sundin ang utos niya, at habang sinusunod natin ang utos niya, magpasalamat tayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng kanyang ipapagawa ay madali at magaan. Minsan mahirap pa nga, di ba? Pangalawa na kalooban ng Diyos dito sa ating pagbasa, magtrabaho sa ubasan. Ano ba ang negosyo? Ano ba ang trabaho? Ano ba ang pinagkakakitaan ng Ama sa ating pagbasa? Ay di ubasan. Di ba? Farm, sakahan ng ubasan. Sino ba ang tutulong at mag-aasikaso at magkakaroon ng, kumbaga, ay malasakit sa kanyang ubasan? Ay di mga anak din niya. Ang hinihingian niya ng unang pagmamalasakit sa kanyang negosyo, sa kanyang ubasan, ay ang kanyang anak. Kaya nga inuutusan yung dalawang anak. Sino bang magmamalasakit sa kaharian ng Diyos? Eh di ang mga anak ng Diyos, ikaw at ako na tulad ko, tulad natin, na dapat gumagawa sa gawain ng Panginoon. Yung pagpapalaganap, di ba? Yung pagpapakalat ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media, ito pong ginagawa natin. Paglilingkod ito sa kaharian ng Panginoon sapagkat tayo ay nagpapalaganap ng kanyang mga salita. So, magtrabaho sa kanyang ubasan. Ano ba yung mga trabahong ibinibigay sa atin? Iba-iba eh. Hindi naman lahat gumagapas, hindi lahat naman pumipitas eh. Meron namang sumasalo, merong nag-iimbak, merong naglalagay sa sisidlan, merong nag-aalis ng mga dahon. Iba-iba yung gampanin. Hindi naman lahat taga-pitas eh. May taga-samsam din, may taga-paglinis din, may taga-hugas din. Minsan nga dadalhin pa yun sa pigaan o sa pisaan para maging wine, di ba? Iba-iba yung ating gampanin. Ito pong aking ginagawa sa social media. Sabi ng isang pare na aming profesor sa College of Divine Wisdom, sapagkat doon ako nagkaroon ng idea nang kay may magkaroon ng isang subject na tinalakay, yung preaching in media. Nabanggit po ng ating mahal na pare at paborito kong paring tagapagturo sa CDW, si Father Rodel Aligan, na tele-evangelist ang tawag sa mga taong nagpapahayag at nagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa television man, sa social media man. Dalawa na uri ng klaseng tele-evangelist. Pwedeng siya ay ordained by the church. Pag sinabing ordained by the church, siya ay pinagkatiwalaan ng ministry ng simbahan na siya yung manguna sa television o sa social media para ipalaganap yung mga aral ng kanilang ministry. Ordained by the church. Pero meron pong pangalawa, yung tinatawag na self-proclaim. Hindi ka inutusan, hindi ka inordinahan ng ministry or ng church, pero nagkusa ka lang. Ang tawag po dyan ay self-proclaimed tele-evangelist. Kaya nandun po ako sa ikalawa. Self-proclaimed. Nag-iisa lang ako. Sa pag sinabing self-proclaimed, pwedeng nakasuporta ang iyong asawa at mga anak or pamilya. Sa ngayon, solo flight ako. So, nandun po ako sa pangalawang kategorya. Ano yung pangalawang kategorya? Self-proclaimed tele-evangelist. So, magtrabaho sa ubasan. Ito pong aking ginagawa ay isang pagtatrabaho sa ubasan ng Diyos. Kahit na medyo marami po tayong gagawin, marami tayong dapat na asikasuhin, tuwing linggo, pinipilit ko po na recording ng gospel. Thursday or Wednesday, sumasalansan na po ako ng line-up, ng skeleton outline, kung ano po yung aking i-record tuwing Sunday. So kahit na po ako ay abala, nagana pa rin yung aking isip, diba? Hindi madali ang maging tele-evangelist kasi malaki ang pananagutan natin sa salita ng Diyos, sa Diyos kapag nagkabali tayo ng pagbabahagi. Hindi po ba? Sumasang-ayon ba kayo dyan mga kapatid na nasa live? Salamat po sa 8 million na daw, Sister Vicky, yan, Sister Berinya, Ate Syra, salamat sa iyo. Yan. Mamaya ko na po kayo i-reply pagkatapos po ng aking recording. So ano ang kalooban ng Diyos? Sundin ang utos niya. Sundin ang utos ng Ama doon sa ating pagbasa. Pangalawa, magtrabaho sa kanyang ubasan. Ito yung kanyang negosyo maglingkod ka dito. Pag sinabing maglingkod ka dito, magkaroon ka ng malasakit dito. Yun ang ibig sabihin doon. Pag malasakitan ninyo itong negosyo kong ubasan, sapagkat itong ubasang ito ang bumubuhay sa ating pamilya, sa inyo, aking mga anak. Kaya, anong sabi doon? Kaya mga anak, pag malasakitan nyo ito, magtrabaho kayo sa aking ubasan. Dahil dito sa aking ubasan, nabubuhay tayo. Ayan. So, ganun din. Itong paglilingkod na ating ginagawa ay pagmamalasakit sa kaharian ng Diyos ay pinagkatiwala. Sa kingdom ng Diyos ay pinagkatiwala sa atin dito sa lupa. Ano mang denomination tayo, ano mang religion man tayo, ang mahalaga,
ang ating Panginoong Jesucristo ang ating kinikilala, ang ating Panginoon, ang siyang ating tagapagligtas. Wala nang dinadenomination dito. Magkakaiba kasi yung ating mga gampanin. Iba-iba yung ating mga tungkulin. Maaring ako ay tagapitas, ikaw ay tagasalansan, ikaw ay taga-alis ng mga dahon-dahon, ikaw yung tagahuga. So, ganun ganun ang denominasyon. Ganun yung mga iba-ibang relihiyon na si Jesus ang ating Panginoong itinataas. So, pangalawa yun. Pangatlo, pumasok sa kaharian. Sino ba nakarating dun sa ubasan? Yung unang inutusan o yung ikalawang inutusan? Yung tumanggi o yung sumang-ayon? Sino ang nakapasok? Ito po yung ikatlo. Ano ang kalooban ng Diyos? Una, sundin ang utos niya. Pangalawa, magtrabaho sa kanyang ubasan. Pangatlo, pumasok sa kanyang kaharian. Maglingkod sa kanyang kalooban, magpasakop sa kanyang kalooban, sundin ang kanyang kalooban. Ito po, 1 Peter chapter 2 verse 15. Sabi ko na kanina, hindi pa ako basta-basta gumagamit talaga ng mga supporting verses sa reflection ito, sapagkat pinipilit ko pong maging Katoliko. Catholic lay evangelist. Anyway, 1 Peter chapter 2:15. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Ulitin po natin na medyo malalim. 1 Peter chapter 2:15, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Ito po yung ikatlo, mga kapatid. Pumasok sa kaharian sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Sino ang makakapasok sa kalooban, kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos? Sino lamang yung mga nagpapasakop sa Diyos, yung mga namumuhay ng wasto? At sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na ito, sabi ng ating binasa, mapapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Ibig sabihin, tayo po yung magiging good example sa kanila. Hindi man tayo mangaral, magturo sa kanila, kapag nakita nila yung ating wastong pamumuhay, wastong ugali, wastong paglilingkod, titigil sila sapagkat tutularan nila tayo, susundan nila tayo. Maglilingkod din sila at magpapasakop sa ating Panginoon. So ano yung kalooban ng Diyos? Tatlo, sundin ang utos niya, magtrabaho sa ubasan. Siyempre, kailangan pumasok ka dun sa ubasan, dun sa kaharian ng langit. So, ano po yung ating pong pinagninilayan? Pagsunod sa kalooban ng Ama. Ano yung unang pinupuntusan? Dalawang uri ng tagasunod. Pangalawa, pagsunod sa kalooban. At ikatlo ay tumanggap ang mga makasalanan. Sabi po ng verse 32, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Ano po ang ikatlo? Tumanggap ang mga makasalanan. Ano ang sabi ng Panginoon? Naparito si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tinutukoy at kausap ng Panginoong Yesus ay ang kanyang mga kababayang Hudyo, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga nakikita mga Pharisees, scribes, mga temple servant, mga matatanda ng bayan. Ano ba ang trabaho ng isang propeta? Ang maging bibig ng Diyos, ang maging tagapagsalita ng Diyos upang ipaalam ng propeta kung ano ang gusto ng Diyos na sabihin sa kanyang bayan. Ano ang naging trabaho ni John the Baptist nung siya'y dumating? Ang pangangaral ng pagsisisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Ito yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung magbalik loob sa Kanya. Ano ang job description ni John the Baptist? Repent and be baptized, sabi niya. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Yung mga nagsisi, yung mga nagbalik loob, yun yung naunang nakapasok sa kaharian ng langit na sinasabi ng ating Panginoon. Yung mga makasalanan, yung mga maniningil ng buwis, yung mga outcast, yung mga hindi pinapapasok sa mga sinagoga, yung mga hindi pinapapasok sa community, yung mga hindi pinapapasok sa templo, yun ang nakapasok sa kaharian ng langit. Kung sino pa yung mga nasa community, mga nasa sinagoga, kung sino pa yung mga nasa templo, nasa labas ng kaharian ng langit. Nagkabaliktad yung sitwasyon, di ba?
So ano po ang dapat natin gawin? Tanggapin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. So, para makapasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, ay sumampalataya upang maligtas. Yan yung una believe and be saved. Pangalawa, magkaroon ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ang repentance ay sinasabi madalas na pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng palagay o pagkilala sa isang kasalanang nagawa. Na dumarating ang panahon na nagbabago ang iyong pagkakilala na dati akala mo okay lang ito, ngunit nang sabihin ito ng salita ng Diyos, ititigil mo na yon sapagkat nagbabago na ang iyong isip. Katulad ka nung panganay na ayaw, tumanggi siya, pero bandang huli, nagbago siya ng pagpapasya at sinunod niya ang kalooban ng kanyang ama. So, yun po yung pagbabago ng isipan na ginawa nung nakatatandang anak. So, ikatlo, ongoing transformation. So, upang tayo makapasok sa kanyang kaharian, sinasabi po dito, believe and be saved, manalig upang maligtas, magbalik loob, magsisi sa ating kasalanan, at magpatuloy na magbago sa ating buhay. Magmithi tayo. Bakit sa mundong ito, marami pong humahatak sa atin para tayo ibalik sa mga luma nating buhay, sa ating pagkakasala, para hindi po tayo mapabilang sa kaharian ng langit. So ano po ang ating pinagninilayan ngayon? Ito ay tungkol sa talinghaga sa dalawang anak, ang pagsunod sa kalooban ng ama. Una, dalawang uri ng tagasunod. Pili lang tayo. Nasaan ba tayo dyan? Tumanggi pero nagbago ng pasya. Sumang-ayon pero hindi sumunod. Pangalawa, pagsunod sa kalooban ng Diyos para makapasok sa kaharian ng langit. Sundin ang utos niya, magtrabaho sa kanyang ubasan at pumasok sa kanyang kaharian. Hindi pwedeng nagtatrabaho ka sa kanyang ubasan na wala ka dun sa ubasan. Ano yan? Online? Ayan. Work from home? Ayan. Hindi yan work from home. Dapat nandun ka sa lugar, nandun ka sa area. Kailangan nandun ka nagtatrabaho kasama ng mga manggagawa. Ano yan? Work from home. Online business. So, pumasok sa kaharian. Pangatlong puntos natin ngayon ay tumanggap ang mga makasalanan kaya sila nakapasok sa kaharian ng Diyos. Tumanggap sa mensahe ni John the Baptist at dayuman dapat tumanggap din sa mensahe ng ating Panginoon para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Maraming salamat at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag nyo naman po kakalimutan na mag-like and subscribe na din kayo. Share na rin ang video ito at kapag napagpala yung inyong mga binahaginan, pagpapalain din kayo sapagkat nakapagbahagi kayo. At kung kayo po'y bago pa lamang, huwag niyong kakalimutang pindutin yung bell icon dyan, piliin nyo yung all para anytime na may bago po akong upload, mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong tanging palaging masasabi sa inyo pong lahat, hayaan po natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Maraming salamat, bye-bye, and I love you all. Salamat Ama sa ginawa mo. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you